yan. I-lifestyle check lahat yan. Committee on Finance ng Senado. I-lifestyle check lahat yan. Oh, yung mga nandiyan sa DPWH, bakit magko-concentrate lang tayo sa flood control? Diyan lang ba ang problema ng bansa? That is just an entertainment na nililigaw yung utak ng tao. Flood control lang ang problema natin. Wala na tayong ibang problema. Hindi po totoo yan. Laganap po ang corruption. Hindi lang sa flood control. Opo, Professor, si MJ po ito. Good evening. Meron pong isang mungkahi na magsagawa na ng lifestyle check sa mga opisyal ng DPWH at sa mga opisyal o mga mambabatas na posibleng sangkot sa issue po ng flood control na paulit-ulit. Ano pong masasabi niyo dito, Prof? Bakit ililimit lang sa flood control? Dyan lang sa mga, halimbawa, sa Committee on Appropriations ng House. Lahat yan? I-lifestyle check lahat yan. Committee on Finance ng Senado. I-lifestyle check lahat yan. Yung mga nandiyan sa DPWH, bakit magko-concentrate lang tayo sa flood control? Diyan lang ba ang problema ng bansa? That is just an entertainment na nililigaw yung utak ng tao. Flood control lang ang problema natin. Wala na tayong ibang problema. Hindi po totoo yan. Laganap po ang corruption. Hindi lang sa flood control, diyan sa education, sa healthcare. Nakita mo naman yung healthcare natin, bulok na bulok Pag nagkasakit yun, mahirap, mamamatay Walang pambili ng gamot Ang laki nung ninakaw sa PhilHealth, meron ba nakulong? Ilang taon nang ninanakawan yung PhilHealth na yan at saka yung OWA, yung Overseas Workers Welfare Administration. Panahon pa ni Duque, nung panahon pa ni Gloria Arroyo, ninanakawan na yung OWA at saka yung iba pang mga ahensya ng gobyerno katulad ng PhilHealth. May nakukulong ba? It's just entertainment ililigaw yung tao ng bayan isang araw ganito yung issue, pogo, susunod naman flood control naman. Tapos wala naman nakukulong wala naman napaparusahan wala namang nakaw sa bayan na naibabalik sa bayan. Sumisigaw nga yung mga nagrarally, di ba? Nakaw na yaman, ibalik sa bayan. Meron ba naibalik sa bayan? Wala naman In fact, dinadakila nga dito pagka gumawa ka ng masama, sinasaluduhan ka pa Pero pagka ikay gumawa ng mabuti, ide-demonize ka. Baligtad itong bansang ito. Yung mga demonyo, sinasaluduhan. Tapos yung mga mababait, sila yung pinaparusahan, niyuyurakan. Kaya paano uunlad itong bansang ito? Paano uunlad tayo kung ganyan ang sistema rito? Tapos aaliwin yung mga tao. Dito muna tayo sa flood control. Ito lang pag-usapan natin. Wala nang iba. As if wala nang ibang corruption sa ibang spheres of government. Samantalang lahat yan. Laganap ang corruption, hindi lang sa flood control. Yun na lang ang mga kalsada, yung mga sidewalk. Every 3 months, pinapalitan. Hindi ba obvious corruption yan? Samantala sa ibang bansa, ang daming bansa ako nang pinuntahan Isang beses lang gagawin yung kalsada. Panghabang buhay na yun Wala nang repair. You just use the best cement, the best steel. Kaso dito gagawa ng kalsada, walang bakal sa ilalim Sementong ampaw, tapos papatungan ng ampaw na asfalto. Ganun ang sistema para every 3 months may project. Yung drainage, every 3 months, pinapalitan. So it causes traffic. So traffic affects our economy. Kasi hindi makaandar na mabilis yung mga sasakyan, yung ating ekonomiya apektado. Dahil sa every 3 months, pinapalitan yung kalsada. Every 3 months, pinapalitan yung sidewalks. Every 3 months, pinapalitan yung drainage. Walang katapusan na traffic. Walang katapusan na construction. Hindi man tayo bulag, hindi ba? Nakikita naman natin araw-araw yan. Nagbabiyahe tayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Nakikita mo, every 3 months, binabakbak yung kalsada. Ang ganda-ganda ng kalsada, kagagawa lang, binabakbak na naman. Ang ganda-ganda ng sidewalk, bagong-bago, binabakbak na naman. So, paano uunlad ang Pilipinas? Yung drainage, katatapos lang ng project, after 3 months, papalitan na naman. Nagtatapon tayo ng pera
Samantalang yung pera na yan ay pinaghirapan ng ating mga OFWs. Tinatawag natin bagong bayani, pero ninanakaw natin yung pera na pinapadala nila sa kanilang mga pamilya. Sa paanong paraan? Kasi yung mga pamilya nila, nagbabayad ng 12% value-added tax sa lahat ng binibili. Tax yan na pupunta sa gobyerno. Ngayon, yung value-added tax na binabayad ng mga OFWs through their families here, yan ang ninanakaw. Tapos binobola natin yung mga OFWs, "Uy, mga bagong bayani kayo, okay kayo." Pero yung mga pera nila na binabayad through their families sa value-added tax ay ninanakaw. So, paano naging bagong bayani yan? Ninanakawan mo. Kung talagang bagong bayani ang tingin mo sa mga OFWs, huwag mo silang nakawan. Taglingkuran mo sila ng mabuti. Huwag mong patayin yung Philippine National Railways para lang sa isang korporasyon makinabang. Napakahalaga ng Philippine National Railways. Pinatay. Sa nakakita ng bansa na meron ng Philippine National Railways, nawala pa. So, we are regressing. We are not developing. We are not progressing. Sa ibang bansa, kaliwat kanan yung mga tren. Dito meron ng PNR, pinatay pa . So, what kind of country is this? Opo, Professor, kung halimbawa ganito, kasi may nagsabi na nasa trillions of pesos na po yung threshold sa issue po ng korupsyon sa Pilipinas, umaabot na po tayo sa lagay na yun. Halimbawa kung nangyari itong threshold, naganap ito sa mga bansa gaya ng Myanmar at Thailand, anong mangyayari mo? At Prof, considering kung gano'n katindi ang paninindigan ng mga residente kagaya po ng mga taga-Myanmar at mga taga-Thailand? Revolusyon yan. Kasi ang Pilipino kasi yun ang problema . Mapagpasensya . 300 years tayo sinakop ng Kastila, hindi tayo umangal . Kung hindi pa pinatay si Rizal, hindi pa mag-aaklas . Hindi pa magagalit . Masyadong mabait ang Pilipino . Pero kung gawin mo yan sa Thailand, yari ka. O kaya sa Vietnam, nakita mo naman yung mga Vietnamese . Tinalo nga nila yung Amerika . Kaya yung Vietnam, takot na takot yung mga leaders nila. At saka sila, binibita yung mga leaders nila. Kahit gaano kataas, bibitayin ka, pati sa North Korea. Sa North Korea, yung mismong uncle ni Kim Jong-un was executed using an anti-aircraft gun. Nahuli, corrupt yung uncle niya. Ang pinambaril, hindi AK-47. Anti-aircraft gun yung ginamit para patayin yung uncle niya. Para ipakita sa taong bayan na kahit na uncle ko, pag magnakaw, papatayin. Sa Myanmar, nakita mo naman, ang tatapang ng mga tao dyan . Sa ibang bansa, takot yung gobyerno sa tao. Dito baligtad, yung tao ang takot sa gobyerno. Samantala nakalagay sa Constitution, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Pero subukan mong pumunta sa gobyerno. Ako, kakakapunta ko lang sa PhilHealth kanina . Ang daming kalokohan . Ang daming cheche-bureche para hindi ka maka-avail ng benefit. Pahihirapan ka talaga, pababalik-balikin ka. Na-stroke na yung pasyente, gusto nila, babalik ka sa pasyente para pipirma pa. Hindi na nga makapirma, na-stroke na nga . Para hindi makapag-avail. Lahat ginagawa ng kalokohan. Lahat ng kalokohan naiimbento. Lahat ng pagpapahirap sa tao naiimbento. Ang dami-daming requirements. Sa ibang bansa, hindi naman ganyan karami yung requirements . Dito, grabe. Akala mo, mas magaling pa tayo sa Amerika. Ang daming mga requirements . Ito, ganito, ganyan. Kailangan mo ng, okay, papa-enroll ka lang. Graduate ka sa university sa ibang bansa. Kailangan po namin ng apostille. Ang daming mga akala mo, mas magaling pa tayo sa Amerika . Pero, wala . Palpak .